Okay, so lahat ng tension na hanapin dito, ay di ang gagawin natin ay ikakat uli natin sa first part and ikakat uli natin sa second part. Yan. So, let's say ito yung ating first part sa pagsosolve. Then, ito yung ating second part. At tatandaan nyo, kung siya ay connected, isang tali lang yon. Ito, magka-connect tong part na to. Yan. So, isang variable lang yan. So, magpangalan muna tayo ng tali. Let's say this is tension 1, yung nasa A. Itong nasa B is tension 2. So, tension kasi mga tali. Itong papunta sa C, let's say that is tension 3. Which is connected lang din dito sa kabila. So, okay lang yan. Then, ito namang isang ito, tension 4. Tapos, itong may mga weight. Yan, may mga weight, there's more. Yan. Connected naman yan sa weight. Kaya, sabihin na lang natin na ito ay tension T, tension T, yan, ano, pwede pa ba ipa? TA na lang, tension TA. Ito naman ay tension, hindi, tension ng 300 na lang, 300 pound. At aray tension ng 400 pound. Ayan. So, ihiwalay nyo muna ang drawing ng first part. Ihiwalay natin. So, ito, ito. Yan. Tapos, lagyan nyo ng axis. Yan ako. Hirap lang magsalat-salat dito pag online. Na e-book. So, lagyan nyo agad ng axis. This is Y. This is X. Tapos, aray, lagyan ng dulo. Ay, kailangan blue. Kasi yung axis ay orange. So, lagyan ng mga dulo para siya ay forces. Ang forces ay may dulo. So, tension 1, tension 2, tension 3, at aray yung T ng 300. Ayan. Ang dami palang nawawala din eh. 4. 4 pala rin guys. Yan. So, bago mo, hindi natin sure kung ito agad ang makukuha natin kasi ang daming nawawala. So, ang gawin muna natin, putulin muna natin na rin tension sa 300. So, i-drawing lang natin dito. So, ari yung 300 pounds. Then, ari yung tension ng 300. Ayun. So, pwede na nating sabihin using summation ng forces kay Y, upward positive, ay equal kay 0 kasi equilibrium na yung ating T minus 300 pounds equal 0. So, T equals 300 pounds. So, parehas lang sila ng value. Yung tension ng 300 is 300 pounds din. So, ibig sabihin, may value na to. 300 pounds na to. So, hindi na siya unknown. Pwede natin sabihin na aring vector na rin na tension is 300 pounds na. Tapos, maglalagay kayo ng angle. Nakalagay din eh. So, ay 30 degrees. Tapos, itong buo is 105. So, medyo confusing yan kasi hindi tayo nagsisolve ng component method na nalampas sa 100 or sa 90. Kaya much better ay ililipat muna natin yung angle. So, paano ba maglipat ng angle? Medyo madumi na lang itong drawing ko. Pabawasan ko ng konti para kita nyo. Ayan. Sorry guys, lagyan nyo ng x-axis. Ayan. Tapos ari, lagyan din natin ng x-axis. So, kung array 630, aring part na array 30, ay di array 60. So, ari yung opposite angle, 60 lang din array. So, array 60 lang din. Gumamit lang tayo ng opposite angle. Or, pwede mo makita na yung nasa ilalim din ay 30. Di ba? Isang quadrant ay 90. So, 90 minus 30, 60 talaga to. Ayan.
Tapos, anong matitira din sa kabila? Ay di i-minus natin sa 105 kasi yung buo is 105. So, 60 minus 105, ano po sagot doon? 45. Ayan, thank you. IDRA magiging 45 na. Yun, 45 degrees na siya. Kanipis naman pala yun. Yun. So, 45 degrees na siya. Paano po ma'am nakuha? Galing doon sa 105. Pinag-minus natin yung 105 minus 60 is 45 degrees. Ayan, kompleto na tayo guys ng label and data. So, medyo madami-dami itong component method, kaya magbabox talaga kayo. Kasi mamaya malito-lito kayo kung nasa ng component. O, i-box nyo to, may component siya dito at doon. I-box nyo din tong isa, may component siya dito at doon. Okay? So, sa tingin ko, mas madaling isolve yung kukunti. O, mamaya natin balikan yan. Pero, mga variable pa yung masasolve dyan. Ibig sabihin, mga equation pa. Hindi pa talaga value. So, dito tayo sa second part. Kunin natin yung drawing dyan. So, meron nandito. Yung ating T4. Merong nandito. So, pag pinutol ko ulit array, yan. So, this array ay 400. Array T ng 400. So, using this summation again, makukuha natin T equals 400 pounds. Ayan. Then, so, ari na yung 400 pounds. Equal na yung weight at yung tension din eh. Then, ari yung isa. Ayan. This is, ano nga yung pinangalan ko kanina din eh? T3 ano? T3 nga po. Then, this is 30 degrees and this is 60 degrees. T3 nga yung pinangalan ko dito sa magka-connect na to. Yes po. Ayan, so mas madali itong isolve. Kasi, tatatlo siya. Kumpara doon sa kanina na 4. Ayan. So, kung array 75, anong angle na sa x, guys? Kunin lagi yung angle sa x kahit ayaw nyo na. Ano daw? 15. Ayun. Pwede na tayo. Itong isosolve natin. Ito muna ang uunahin natin. Kasi tatatlo siya. Makinig maigi hat. Ito ay kita nyo, daming hinahanap. Mga ganito exam natin, madadaming tali. So, summation ng forces kay x to the right positive equals 0. So, magiging T4 cosine 15 degrees positive minus T3 cosine 60 degrees equals 0. So, yan ang magiging equation niya. So, T4 cosine 15 degrees equals T3 cosine 60 degrees. So, wala pa tayong masasolve na value dyan kasi wala pang T4 and T3. Next, summation ng forces upward positive equals 0. So, positive T4 sine positive T4 sine 15 degrees plus T3 sine 60 degrees minus 400 equals 0. Minus 400 kasi negative. So, malam ba kayo gumamit sa calculus ng equation pala? So, magiging T4 sine 15 degrees plus T3 sine 60 degrees equals 400. Ito, gawin na lang natin equation. Tuturuan ko kayo. Malang kayo gumamit sa calculus ng mode equation. Hello? Ay, hindi. Ayan, tuturuan ko kayo. So, sa halip na tayo ay mag-elimination method gamit yung nagka-cancel out, gamit na lang tayo ng calculator. So, punta kayo dito ang calculator niya. Punta kayo sa mode equation, yung 5. Yan. Nakapunta na kayo sa mode equation na 5. Ayan. Ang sunod yung gagawin, pipili kayo dyan. So, ang pipiliin nyo is 1.
Kasi yung 1, nire-represent niya yung dalawang unknown equals constant. Diba dalawang unknown natin? T4 and T3. So, 1 ang pipindutin nyo. Then, ang ilalagay niya sa gilid, ilalagay niya dito, yung mga nasa gilid nila. So, ang T4, ang nasa gilid niya ay cosine 15. Yan. Then, itong T3, ang ilalagay niya, isasama niya yung sine negative cosine 60. And equals. Then, yung kanyang constant ay 0. Ayan. So, yan na yung laman ng equation na isa. Dito naman tayo sa kabilang equation. So, T4 natin ay sine 15 equals. Dito sa kabila, positive sine 60 equals. Then, yung C niya, yung constant niya, yung positive 400. Constant, ibig sabihin, wala siyang kasamang variable. So, yan ang sagot sa T4 and T3. Nakuha niya, guys. Apa. Yes, si mama nakakuha. Yan. At check nyo sa calc niya. Di, yan na yung sagot. T4. May T4 na tayo. 207.0552361 Newton. Then, T3 equals 400 Newton. Ayan. Di kasama na yan sa hahanapin kasi tension yan. Next, i-clear nyo ulit ang calc nyo para bumalik siya sa normal setup. Shift, clear, tapos 3, tapos equals, tapos AC. Ayun, babalik na siya sa normal setup. Next. Dinin na tayo sa isa.